Yan sa inyo. Ha? Tingnan natin. Itong message na to, constraints by love. Ito yung huling message. No? Kasi yung message natin, ito yung message natin ng prayer meeting. So, ito na yung pangatlong puntos. Pero basahin muna natin yung ating verse, no? Yung huling verse na lang natin. Yung huling verse natin. Dito sa 2 Corinthians 5:17 to 21. Tingnan, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Verse 18, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ according to the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now, then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ instead, be ye reconciled to God. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So, yung ating pamagat ay constraints by love. Tayo ay tinutulak, hinahatak, pinipilit, di ba? Pinapakilos sa magitan ng pagmamahal. Okay? So, constraints by love. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa biyaya ninyo sa amin. Pagpalain niyo po ang mensahe ngayong umagang ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, sabi po ng Bible, for the love of Christ constraineth us. 2 Corinthians 5:14. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin. Bakit tayo nandito sa church? Kasi may crush ako doon, pastor eh. Kaya ako nasa church, crush ko si ganito eh. So, paano pag wala na si crush? E di, crush ka na rin. Wala ka na rin sa church. Di ba? E di, hindi pala the love of Christ ang nagdadala sa iyo rito sa church. Dapat, dinadala ka ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. Amen? Nasa church ka dahil nasa iyo ang pag-ibig ni Kristo. You love God, you love Christ, you love the church, you love the brethren, you love to listen to the Word of God. Kaya kapag ka ikaw ay driven by God's love, kung nasa ng gawain ng Diyos, nandun ka. Diba? Pastor, baka naman maghirap ako. Mga kapatid, palagay na natin, naghirap ka ng 100 taon. Pero pagbalik mo sa mundo, 1,000 taong kang mag-e-enjoy. Lugi ka ba? Lugi ka ba doon? 100 taong ka lang naghirap kay Kristo sa lupa, pero 1,000 taong ka nag-enjoy sa lupa. Bukod pa yung pag-e-enjoy mo sa langit ng walang katapusan. Eternal glory, eternal enjoyment, eternal goodness, eternal blessedness. 100 taong ka lang naman naghihirap sa mundo. Paano kung hindi ka naman namatay na 100 taon? Namatay ka lang ng edad 40. Napakabata mong namatay. Kakakain ng mga nakamamatay. Ano ba yung mga nakamamatay na pagkain? Sabi ng Bible, kapag ang kasalanan ay lumaki na, nanganganak ng kamatayan. Ayaw kayong gagawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan, lumalaki pala yan. At pag lumalaki si kasalanan, ang anak, death. Ang bihira, no? Ang kasalanan pala, nanganganak ng kamatayan. Kita nyo, ang babata pa namamatay na kasi mga drug addict.
Bata pa, namamatay na. Kasi puro bisyo. Alak, kain ng mga... Sinabi ng doktor, huwag kang kakain ng matataba. Ay, paborito ko po yun, taba. Huwag kang kakain ng mga masyadong matatamis. Ay, paborito ko po yung mga mayaman sa asukal, donut. Yung chocolate, maganda sa katawan. Pag chocolate ang kinain mo, problema kinakain mo, konting chocolate, isang katerbang asukal Di ba? Kumain ka ng chocolate, mapait yun kapag walang asukal. Pero matamis pag maraming asukal. O para patamisin mo yung mapait, ano gagawin mo? Tatambakan mo ng asukal. Sino nakalalamang? Di si asukal, ano mangyayari sa'yo? Diabetic. Di ba? Yung mga, sabi ng Bible, yung pagkain natin, binigay na ng Diyos. Genesis pa lang, nagbigay na ang Diyos ng pagkain ng tao, halaman. Pagdating ng Leviticus, sinabi ng Diyos, ang hayop, eto lang ang kakainin ninyo. Huwag nyo kakainin ang dugo. Bago niya sabihin, huwag kainin ang dugo, ang sabi ng Diyos, huwag nyo kakainin ang taba. At doon, pag maghahandog ka sa Diyos, lahat ng laman loob, iahandog mo sa Diyos. Sa Diyos pala lahat ng laman ng loob ng hayop. Di ba? Ano ba yung inihahandog? Yung atay. Yung caul, yung parang maliit na, na itlog, ganun. Kulay, brown. Lahat ng laman loob, pati taba, susunugin niya sa Diyos. Ngayon, ang kakainin mo lang sa hayop, yung laman. Laman lang. Hindi Hindi ka kumakain ng munggo kasi na-arthritis ka, kain-kain ka ng bopis. Ano ba yung bopis? Laman loob yun ng hayop. Mataas sa uric. Di ba? Ayaw mo kumain ng munggo kasi tumataas ang uric. Kain ka ng kain ng yung pares. No isang araw kumain kami ng pares dito Puro laman loob yun. May nakalutang pang taba. Di ba? Ayaw mong uminom ng kape kasi tumataas ang iyong uric. Abay, kain ka ng kain ng mga... Yan, hintayin natin itong mga binata natin. Binaba ka ba ng helicopter sa bahay niyo? Akala ko nasa barko na to si Angelo. Yan. Upo muna kayo. Morning sa inyo. Yan. Welcome. Yan. Okay. Sige. Namimiss ko yung mga binata natin ito. Isang araw magkaroon tayo ng reunion. Okay, tuloy tayo. Nasaan na ba tayo? Diba? Tumataas ang uric acid mo, kaya ayaw mo kumain ng munggo. Kumakain ka naman ng mga kung ano-anong nagpapataas ng uric, nagpapataas ng... yun daw kanin, malakas sa sugar. Sabi ko, kumakain ka yata ng pasta. Mas mataas sa sugar ng pasta. Pastor, konti lang naman ako kumain ng pasta Kahit na. Refined carbohydrate yan Hindi katulad ng kanin. Complex carbohydrates. Then, ang buhay natin, sabi ng Diyos, binili kayo ng Diyos sa halaga. You are not your own. You are God's. Amen? Hindi na kayo sa sarili nyo. Binili na kayo ng Diyos. Pag-aari na kayo ng Diyos. Hindi nyo na sabihin, ay, katawan ko to, ay, buhay ko to. Hindi. Sabi ng Diyos, akin yan.
Yung katawan mo sa akin. Yung buhay mo sa akin. Hindi sa iyan. Bakit? Binili na kita ng aking buhay, ng aking dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Wala ka ng pag-aari. Kaya yung katawan mo na yan, yung buhay mo na yan, sabi ng Diyos, ialay mo sa akin. Present your bodies a living sacrifice, holy, blameless, as your reasonable service. Kaya, yung ating buhay, mga kapatid, pero ang gusto ng Diyos, iaalay mo yung buhay mo na yan out of love. Amen? Because you love God. Kaya ka nasa church, kaya ka nag-aaral ng Bible, kaya ka sumasama sa soul winning, sumasama sa visitation, kaya ka kumakanta, kaya ka nag-offering, di ba? Kaya ka tumutulong sa mga gastusin ng church because you love God. At lahat ng bagay na meron ka from God. Hindi po yan galing sa'yo. Pastor, nagtrabaho ako. Tama. Diba? Pastor, pinagpaguran ko to. Tama. Pero sabi ng Bible, ang lahat ng kakayanan mo to earn is from me. Are from me. Lahat ng talino mo, lakas mo, binigay ko lang yan. In fact, kung bakit ka nagkakaroon, kasi galing din sa akin yun. Ako rin ang bibigay ng bunga ng iyong pagpapagal. Di ba? Sabi ni Pablo yan, ako ang nagtanim, si Pablo ang nagdilig. Sino nagbigay ng bunga? Sabi ng Bible, ang Diyos. Kahit anong tanim mo, kahit 1,000,000 hektarya yan, tinaniman mo, pag sinabi ng Diyos, hindi mamumunga ang halaman mo. Walang bunga yan. Lalaki marahil yan, lalaki. Pero walang bunga. Ba't walang bunga? Sabi ng Diyos, ayaw ko mamunga yung halaman mo. Nag-alaga ka na maraming hayop. Lahat, hindi dumadami. Pakain ka lang ng pakain. Pero hindi nanganganak. At kung nanganak, patay. Bakit? Sabi ng Diyos, ayaw kong bigyan ka ng ayaw kong bigyan ng anak yung mga alaga mo. Hanap ka ng trabaho. Ha? Lagi ka naman nare-reject. Oo. Kung kailan, tinanggap mo na, nung papasok ka na, nagbago pa isip mo. O kaya, nadisgrasya ka. Papunta ko ako sa trabaho ko eh. Bigla po ako nabundol. At nabudol. May nabudol pa. Di ba, mga kapatid? God gave the increase. Dapat po tayo mga Kristiyano, we are constraints. Tayo po ay dapat, sabi nga, hold together by God's love. Ha? Tayo dapat ay gumagawa dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa puso mo. Sabi ko nga, pwede naman akong maghanap buhay ng sarili ko para sa pamilya ko. Dahil hindi naman po ako tamad, bago po ako nagpastor. Nag-aral muna po ako ng high school, nakatapos ako ng high school. Kaya lang, di na ako nag-college sa secular, Bible school agad. Kasi nga, pastor nga ako. Pero kung ako po ay hindi nagpastor, ang pangarap ko, sundalo. Kaya lang, baka patay na ako. Ang dami ng laban ng ginawa ng mga sundalo, di ba? Nagkaroon pa ng gera dito sa Marawi. Ilang sundalo na matay dyan, mahigit 100 sundalo na matay dyan. Noong panahon ng Marawi Siege. Baka nasugo na ako doon at na-snipe na ako doon. Di ba? Ang dami ng mga gerang nangyari sa Pilipinas. Mga gulo lang natin dito sa bansa natin. Ano bang sundalo? May sweldo yan. At ang daming mga benefits ng sundalo. May pabahay ang gobyerno dyan. Training pa lang yan, mayroon ng allowance yan. Kumpleto, may uniform yan. May supply na yan. Kaya karamihan po ng mga sundalo, mga mahihirap. Mga mahihirap kasi nga,
Walang trabaho, walang kita, walang kumukuha sa kanila, hindi sila nakatapos ng pag-aaral, nagsundalo. Oh, kaya karamihan po ng mga sundalo, mga ano yan eh, yung mga Bicolano. Mga Bicolano. Mga, yan ang mga number one mga sundalo natin. Mga Bicol. Sa hirap ng buhay sa Bicol, pinipili nilang magsundalo kahit ayaw nila. Bakit? Eh, ito yung buhay na tutulong sa akin eh, sa pamilya ko. Mag-aaral ka kung saan, may bayad. Mag-aral ka ng military, babayaran ka. Di ba? O, dito na ako. Mag-military na lang ako. Binabayaran pa ako. Yun ang, kaya karamihan po ng mga Bicolano, sundalo yan. Tapos, yung mga waray-waray, yan, mga waray-waray, kasi mga halangang bitukan yan eh. Matatapang yan eh. No? Mga Bisayang waray, naku, tatapang yan. Kaya karamihan ng sundalo natin nakatira yan sa mga remote area. Diyan sila galing. Kaya sabi, kung walang mahirap na Pilipino, walang sundalo. Bakit? Ayaw ng tao ng mga sundalo pero ako po, dahil ang lolo ko ay veterano ng World War II. Ha? Puro lahat ng kwento ng lolo ko, paano siya nakipagbarilan sa mga Amerikano, sa mga Hapon. Kasi pagkatapos ng Hapon, Amerikano na eh. Oh. Sabi niya, alam mo ba apo, si Carter, punta sa Pilipinas yan. Muntik kong mapatay yun. Kaya lang, nung lalapit na ako, pinalibutan siya ng mga sundalo. Eh kung lulundag ako, malayo-layo, baka hindi ako umabot. Eh wala akong baril. Ang baril ko, binaon namin. Iniwan namin sa isang puno, binaon namin. Nung lalakad kami, nakasalubong namin si Carter. Gusto kong lundagin eh. Kaya lang ang layo eh. At pakapalibot sa kanya mga sundalo, tatangkad. Tatangkad ng mga sundalo. Sabi ko, no, lumapit ka lang ng konti sa akin. Dalawa tayo mamamatay dito. Ganon katindi mag-isip ang lolo ko na yun. Para sa kanya, mapatay niya si Carter, karangalan, kahit mamatay siya. Sabi niya, kaya lang ako talagang hindi ako nakalapit. Talagang pag lumalapit ako sa kay Carter, may mga sundalong maharang eh. Ang pakilala namin, magsasaka kami. Pupunta kami sa isang bayan, magtatanim kami. Yan. Yan. Kaya ikaw, apo, magsundalo ka, apo. Sabi ko, ang pangarap ko, sundalo. Kung sundalo ako, kung nagsundalo ako, siguro, baka maaaring buhay pa rin ako, di ba? Baka maaaring buhay pa rin ako. Bakit? Eh, may taktik ang mga tinuro sa akin ng lolo ko, paano makipaglaban eh. Marami siyang taktika, pamamaraan. Kaya nga kinatakutan siya ng mga nagpupuntang sa amin eh, yung constabulary. Panahon yung mga constabulary pupunta sa baryo namin. Kukunin siya, ay, lolo, kayo pala, veterano ng Hapon. Pwede bang samahan mo kami magbantay dito sa barangay niyo? O sige. Bigyan niyo ako ng barel. O sige po, bibigyan namin kayo ng 38 na barel. Eh, high power ng mga barel nila eh. Pero sa lolo ko, 38 lang. Sige, pwede na yan. O, ganito ha. Magkaroon tayo ng senyasan. Kapag sinenyasan ko kayo, hindi kayo mag-reply, babariling ko kayo. Sabi ng mga sundalo, lolo, sige po, kami na lang humahalang bantay ng barangay niyo. Sabi niya, kasi, meron isang lieutenant, nagpunta sa kabilang baryo, nakipagpista. Hindi nagpaalam. Eh, nung alas 12 ng gabi, nakakita ako ng tao nasa gilid ng puno. Nagtatago. Nagpa-warning shot ako 3 beses. Hindi kumikibo. Hindi nagsasalita. Tinatawag namin, ayaw kumibo. Ano po ginawa nyo? Eh, di inasinta ko, patay. Patay siya. Bakit? Eh, hindi kumikibo eh. Sabi, warning na kami ng warning. Ayaw kumibo. Eh, di binaril ko. Patay siya. Di ba? Sabi ng mga sundal, mga pulis, constabulary, lolo, okay na po kami.
Kami na lang ang mabantay dito. Natakot eh, natakot. Eh, siyempre, kahit ba, pulis ka lang eh. Ito, military to, sanay ito sa jungle eh. Eh, ikaw, ano ka lang, sa bayan ka lang eh. Bayan lang ang alam mong laban eh. Ito, laban ito. Ibang klaseng digmaan. Tubig, kabundukan, kabayanan. Alam niyang ang pakikipagdigmaan. Number 1 po, ano? Si Pablo po ay gusto niya nang umuwi sa langit. Pero because of love, the love of God in his heart, he was constrained to remain in his body. Tanda natin, sabi ng 2 Corinthians 5, 2 and 8, and then sa chapter 4, si Pablo po ay matanda na, si Pablo po ay may sakit, si Pablo po ay mahina na. Gusto niya nang magpahinga. But because of the love of Christ that constrained him to remain in his body, nananatili siya sa kanyang body. Bakit? Kasi kailangan niyo pa ako. May mga pastor na gusto pang manatili sa body nila eh. Kaya lang, naging weak na yung body nila. Bakit naging weak? Sabi ng Bible, ang kasalanan lumalaki at nanganganak ng kamatayan. Hindi ko hinuhusgahan yung mga namamatay ng maaga. Pero sabi ng Bible, why will you die at the middle of your age? Bakit ka mamamatay sa kalagitnaan ng iyong panahon? Ilan ba dapat ang buhay ng tao? Sabi ng Bible, 70. Dahil sa kalakasan, nagiging 80. Ano yung middle age? 40. Nasa middle age ka pa lang, namatay ka na. Ibig sabihin, meron kang ginawa na hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero si Pablo, sang-ayon sa kanya, as touching the law, blameless. Wala akong nilabag na mga kautusan ng mga Hudyo. Lahat ng kautusan, sinunod ko. Kaya sabi niya, to remain in my body is the fruit of my labor. Ang manatili sa aking katawan ay ang tawag doon, bunga ng aking pagpapagal na ako ay manatiling buhay. Kaya gusto niyo manatiling buhay, mag-labor kayo to remain in your body. Anong labor? Dapat sundin niyo yung mga kautusan na sinabi ng Bible na dapat ito ang ginagawa mo. Nag-e-exercise ka. Nag-e-exercise ba kaya? Di ba yung mga basketballista, nag-e-exercise yan. Sabi ni Pablo, yung daw exercise ay nakatutulong. Alam nyo kung ilang taon ang dinadagdag ng exercise? 10 taon. Ayaw nyo yun? Mamamatay kayo ng 70 dahil kayo lagi nag-exercise, 80 kayo mamamatay. Hindi yung 10 taon. Pero sabi ni Pablo, godliness is a great gain. Mas mataas kaysa sa pag-exercise. Ano po yun? Pagiging godly. Ilang taon? Sang-ayon sa Bible, mayroong hari na napaka-godly. Binigyan siya ng extension na 15 years. Kaya sabi ni Pablo, godliness is a great gain. Kaya kung meron kang exercise, 10 years, dagdag mo sa 70, nag-80 ka, kung ikaw ay godly, 15 years, dagdag mo dun sa 80, 95. O ayaw mo mo, mabubuhay ka ng 95 years sa mundong ito dahil sinusunod mo ang salita ng Diyos. Bagaman si Pablo gusto niya nang umuwi, pero sabi ni Pablo, kailangan ko pang manatili alang-alang sa inyo. Si Pastor Danlad pala, member ni Pastor Taginod. Napangasawa niya ang taga Baliwag. No? At ang pastor doon, si Pastor Yagi. Nang edad ni Pastor Yagi ay nasa 60 plus. 60 plus na, no? Si Pastor Yagi ay diabetic,
At 2 beses yata o 3 beses sa isang linggo, dinadialysis. Si Pastor Danlad ay nasa, ilagay mo na, 50. Kung kasing edad ko siya, 54 lang siya. O magpi-55. Mas matanda pa ako sa kanya eh. At ang dahilan naman, pumutok ang ugat niya sa ulo. Ang sabi ko, lagi siyang high blood. Sabi ko, Pastor, ang problema mo, wala kang sakit. Lifestyle ang problema mo. Kailangan, Pastor, huwag kang kakain ng mga animal fats at saka huwag kang sosobra sa sugar at saka sa asin. Kasi, Pastor, ang laki-laki mo. Sabi sa kanya. Huling pag-uusap namin yun. Binati ko yung kanyang size at sabi niya, madalas daw siyang high blood. Sabi ko, Pastor, lifestyle. Baguhin mo yung kinakain mo. So, ngayon, tayo po, sawa na ba tayo sa buhay? Gusto na nating umuwi sa langit. Pero, baka gusto pa ng Diyos manatili ka sa buhay mo. At, kung kayo naman ay gusto niyo pa manatili sa inyong buhay, kapatid, dapat sundin ninyo ang salita ng Diyos. Amen? Ano man ang inyong ginagawa, whatever you do it as to the Lord. Diba? Do it heartily. Sabi ng Bible natin sa Ephesians o Thessalonians. Pangalawa, bakit si Pablo nandito pa sa lupa? To give glory from the heart, not just in appearance. Aling salita to give glory from the heart and not just in appearance. May mga tao na ang gugwapo. Amen? Dapat talaga. Kaya mga lalaki, dapat gwapo kayo. Kaya mga babae, dapat maganda kayo. Kaya lang, baka naman ang inyong kagapuhan, kagandahan ay hanggang labas lang. Hanggang appearance lang. Pero ang inyong puso, ang panloob ay bulok. Anong bulok? Sabi nga, mayroong sa amin sa Pampanga, araw-araw nananalangin sila ng alas 5 na madaling araw at saka alas 6 ng hapon. Yan. Pagkatapos niya manalangin, yung mga rebulto yung inaakyat sa mga bahay-bahay, pagkatapos, nung bababa na siya, nakita niya yung anak niya tayo, pinagmumura. Galit na galit. Nandun ako, narinig ko. Sabi ko, tingnan mo, katatapos na manalangin yan. Tapos nakita niya yung anak niya. Minura ng minura yung anak niya. Sabihin niyo, sabihin yung ugali natin, yung inner man natin, dapat maayos din. Hindi yung outside appearance, napakagwapo mo, napakaganda mo, punong-puno ka ng mga alahas, diba? Kwintas, hikaw, pulseras, pati sa paa. Baka nga pati sa ilong, meron ka pa sing-sing. Kung ano, to make you acceptable, good, in the sight of man. But the question is, inside of you, okay ka ba? Malalaman natin, alam nyo, eto, huwag kayong magagalit. May nagre-reklamo sa aming mga magulang. Hindi ko na sabi ko sino. Nagre-reklamo sila kasi daw pagdating nyo sa bahay nyo, tamad kayo, wala kayong ginagawa, at kayo pa ay mataroy. Mataray. Ibig sabihin, ang sabi ng mga magulang nyo, walang galang, walang modo. Kapatid, galing kayo sa church, nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, pag-uwi nyo ng bahay, dapat makita yung Christ-likeness in your life. Amen? Pag-uwi nyo ng bahay, maramdaman nila na something new. May nagbago sa inyo. Dati tanghali kayo gumising, ngayon maaga na. Diba? Dati hindi man lang kayo humihipo ng mga marunuming hugasin. Ngayon naghuhugas na kayo.
Dati hindi man lang kayo tumutulong sa pagluluto. Ngayon, naghihiwa-hiwa na kayo. Di ba? Tumutulong na kayo. Dati, hinahayaan nyo lang yung tatay nyo, trabaho dyan ng trabaho. Kayo, nagsiselfone lang. Ngayon, assistant na kayo. Maganda nangyayari sa anak ko, ha. Nak, ano ba pinakain ni pastor sa'yo? Bakit tinutulungan mo ako ngayon? Di ba? Dati, pag kumita ka, sa'yo lang. Ngayon, Nay, ako, sagot ko na po yung kuryente. Oh, diba? Meron ka ng responsibility sa bahay nyo. Ikaw na nagbabayad ng kuryente. Okay, ikaw na nagbabayad ng tubig. Kaya mo lang. Or, hindi ka man. Ako sagot ko na yung bigas. Diba mga ganon? Sabi ko nga sa mga anak ko pagka kayo ay nagkatrabaho, ibigay niyo yung sa Panginoon. At yung 10%, bigay niyo sa magulang niyo. 10%. 10% tithe sa Panginoon. Yung first fruit sa Panginoon. Magbigay kayo ng mga giving sa church kung ano meron. Then yung 10% ng income mo, alisin mo na yung tithes. Dahil wala na yung tithes. Yung 10% na may iwan, ibibigay mo ngayon sa magulang mo. Ngayon, kung may asawa ka, tigpa 5. 50-50. Tigpa 5. Bakit? Para yung magulang mo, hindi kailangan mamalimos para lang makabili ng bigas. 10%. Magkano ang 10% na 1,000? 100. Meron kang 900. Ayaw mo pa yun? 900 sa'yo, 100 lang sa magulang mo para lang makabili ng bigas, para hindi na manghiram, para hindi na manghingi. Kasalanan ng mga anak na naghahanap buhay kung bakit ang magulang nangungutang. May trabaho ka, ang nanay mo nangungutang para lang may makain. Hindi man lang sana nagpadala ka ng pambili niya ng kanyang pagkain, hindi na siya mangungutang. Lalo kung hindi ka lang isang anak, marami kayo. Di ba? Kung kayo ay 11 o 10, 10% ilang porsyento? Ilan? 100, di ba? Kung ang sweldo ko ay 10,000 sa isang buwan, at 10 kami, natig sa 10,000. Yung 10%, bibigay ko sa aming magulang. Ilang libo ang pera nila? 10,000 din, di ba? Pare-parehas ba? Hindi. Malaki ang pera nila kaysa sa'yo. Bakit? Yung 10,000 mo, tinanggalan mo ng 1,000. 9,000 na lang. Ang tinanggap niya 10,000. Sino malaki pera? Sila, di ba? Mas malaki pera nila. Bakit? 10,000 ka nila, sa'yo 9,000 lang eh. Pero ilan naman kayong nagbigay? 10 na tigi 1,000 lang. Malaki pa rin ang naiwan sa inyo. In general. Pero sabi mga kapatid, mangungutang pa ba ang magulang ninyo para kumain? Sa halagang 10% na ibibigay nyo? Hindi na. Ba't nangungutang ang magulang? Kasi kayong mga anak, hindi kayo marunong magmahal sa magulang nyo. Ang mahal nyo lang sarili nyo. Mga kapatid, sabi ng Bible, no? Si Pablo, hindi lamang sa kanyang lupang katawan, nagbibigay siya ng glory, kundi sa kanyang inner man. Dapat, from the heart. From the heart. Ang pagbibigay glory sa Panginoon, from the heart. Siyempre, kung through your appearance, naluluwalhatian ng Diyos, how much more kung ito ay nanggagaling pa sa puso. Hindi ko binabawala na umattend dito yung ang damit hindi maganda. Hindi po. Kung a-attend kayo ng church, hindi maganda damit nyo, at meron tayong damit dyan na nababagay sa inyo, papagamit namin sa inyo, or ibibigay namin sa inyo. Ayan, si Maggie.
Ha? Walang palda yan, puro pantalon. Pero nung unang attend niya rito, pinahubad yung pantalon at pinalitan ng palda. Di ba? Dress. O yan, hanggang ngayon, nakadress. Oh. Ano sabi ano? Ay, bawal dito bawal dito nakapantalon. Di ba? Sabi niya, hindi naman bawal. Hindi naman natin pinagbabawal, lalo sa mga baguhan. Ang sabi natin, mas nakaluluwalhati sa Diyos ang damit na nararapat para sa iyo. Lalaki ka, magpantalong ka. Babae ka, magpalda ka. Kasi dress code natin yan. Dress code ng Biblia yan. Na tinuturuan natin ang lahat ng mga members natin na maging biblical. Amen? Pati sa pagkain. Pati sa pagkain. Kaya sabi nga sa akin Daddy, ikaw naman healthy food. Kaya ang pagkain natin dito, puro gulay. Hindi naman, di ba? Kumakain naman din tayo ng karne. Hindi nga lang natin binubuhos sa karne ang ating kinakain. Nilalagay natin sa iba't iba. Prutas, gulay, isda, hinahati-hati natin. Hindi puro karne. Diba? Hindi rin puro gulay. Kasi inapprove naman ng Diyos ang karne. Kaya lang sabi ng Bible, huwag mong kakainin ng dugo, huwag mong kakainin ng taba, huwag mong kakainin ng laman loob. Akin yan. Ihandog mo sa akin yan. Kaya pag kumakain kayo ng taba, you are disobeying the Word of God. Pag kumakain kayo ng dugo, you are disobeying the Word of God. Pag kumakain kayo ng mga laman loob, you are disobeying the Word of God. Kaya sabi nyo, Pastor, ba't may arthritis ako? Di naman ako kumakain ng munggo. Kumakain ka siguro ng bopis. Siguro matakaw ka sa bopis. Siguro, ito, meron pa sabi ng mga doktor ang nuts, bawal kainin alas 3 ng hapon, pababa. Kasi hindi mapaprocess ng atay, kaya tataas ang uric mo. Kailangan, bago mag alas 3 ng hapon, kung kakain ka ng anumang nuts, kainin mo bago mag alas 3. Mula umaga hanggang bago mag alas 3. Pagdating ng alas 3, huwag ka nang kakain. Di ba? Pupunta ka sa lamay, sa patay. Ang hinahanap mo, mani. Meron ba kayo mani dyan? Gabi pa. Tapos kinabukasan, ang sakit ng tuhod ko Ano ba yung ulam namin kahapon? Munggo! Pambihira! Kumain pala ako kahapon ng munggo. Napagbintangan si munggo ngayon. Kumain ka pala ng nuts nung gabi. Sa patay. Kapatid, maraming doktor ang nagpapatunay na ang munggo ay hindi nakaka-arthritis. Tapos, aatakihin kayo ng arthritis, si munggo ang pinagbibintangan nyo. Okay, ganito na lang, sabi ko. Huwag kayong kakain ng munggo ng gabi. Huwag kayong kakain ng munggo ng gabi. Kumain kayo umaga o tanghali. Para napaprocess ng inyong atay yung oil. Yung protein oil na nasa munggo. Kasi ang munggo ay protina. Mataas ang protina niyan. Okay? Kaya, glorify God not just by your appearance, but by your heart, from the heart. Amen? So, kaya lahat, darating ang panahon, pag aircon na tayo, lahat ng lalaki naka-Amerikana. Whether you like it or not, kailangan naka-Amerikana ka. Basta wala akong Amerikana, bibili tayo. Gagawa tayo ng isang malaking kwarto, puro Amerikana yan sa lalaki at meron din para sa mga babae. Lahat ng hindi naka-dress for the occasion, pupunta kayo doon sa kwarto, magpapalit kayo. Yan. At yung damit nyo, iuwi nyo na yon. At yung napili nyo, inyo na rin yon. Yan ang gagawin natin. Kasi gusto namin, bihisan kayo ng tamang pananamit para pag nakita kayo ng Panginoon, masaya ang Panginoon sa inyo. Amen? Yung tao, hindi pakialaman yun. Diba? Hindi masyado pinapakialaman ng tao. Ang tao, gusto ng tao, wala kayong damit. Paglalabas kayo dyan, halos hubot-hubot na kayo. Tuwan-tuwa sa inyong mga tao dyan. Bakit? Natsa-chancingan kayo Kaya kita nyo, mas gusto ng mga tao, mga unbeliever, na mga damit ng babae, may ikli. Di ba? Pag magmahaba kang damit, napaka
Ano naman yan? Ano? Manang. Manang. Pero pagka naman maikli damit mo, ano ginagawa sa'yo? Mga babae, binabastos. Di ba? Yan na kasi ang gusto ng mundo. Sabi ng Bible, huwag kayong gumaya sa mundo. Love not the world and the things that is in the world. Huwag niyong gagawin yung mga bagay ng mundo because friendship to the world is enmity to God. Pangatlo, tapos na ako mga kapatid. Pangatlo, ito po yung pangatlo. Ang sabi po ng Bible, God constrained us to be a reconciler for God through Jesus Christ. No? Yung pag-ibig ng Diyos ang nagpipilit sa atin, naghihikayat sa atin, nagpuprovoke sa atin to become a reconciler through Jesus Christ as ambassador for Christ. Kapatid, maraming tao, pag nangaral ka ng Bible, nagturo ka ng patungkol kay Kristo, ibabash ka. Di ba? I-reject ka. Pagtatawanan ka. At kung ano-ano sasabihin sa iyo, wala na yan, di na uso yan. Iba ng panahon ngayon. Kapatid, gaganyanin ka ng mga tao. Bakit? Kasi they don't believe God anymore. Ang sabi po ng Romans, they do not want to retain God in their mind. Ayaw na nilang mabanggit, marinig ang pangalang God. Yan ang mga tao ngayon. Gusto na nilang alisin sa dictionary ang salitang God. Kaya kapag sinasabi mong God, tatawanan ka ng mga tao. God. Manapasabi mo, universe. Universe. Ngingitian ka. Kasi ang kinikilala nilang God, universe. Di ba? Sa Pilipinas, anong kinikilala natin? Mother Earth. Di ba? Pag Mother Earth, Mother Earth. Bakit? Kasi sa mga pagano, ang mundo, ang Diyos. Ang universe ay Diyos din. Pero sabihin mong God of the Bible, sabi sa iyo, God of the Bible? Sabi mo sa Muslim, kalabang kita. Tama rin. Ang God ni Abraham, yun ang kinikilala rin ng mga Muslim. Kaya lang, sa mga Muslim, ang pangalan ng God ni Abraham, Allah. Di ba? Allah. Ayun ang alam nila ang pangalan ng God ni Abraham, si Allah. Ngayon, sa Bible, ang God ni Abraham, hindi si Allah. Sino? Si Jehovah. O si Jehovah. At marami pang pangalan. Si ako nga. Ngayon, at sa New Testament, yung God ni Abraham ay pinakilala sa tatlong bahagi. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yan yun. Pag binabanggit mo yan sa mundo, tatawanan ka, papahiya ka, i-reject ka. Napatid, pero sabi ng Bible, you are ambassador of God. You are a reconciler for God. Ang gagawin natin, sabi ng Bible, ilalapit natin ang tao sa Diyos. Para maging new creature. Amen? Ito, sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Every believer of Christ will become a new man. Bagong tao. Hindi na ikaw yung dating tamad, dating salahula, dating palamura, dating sugarol, dating manginginom, dating babaero, diba? Dating walang galang sa magulang, dating rebelde sa gobyerno, ngayon hindi ka na yon, iba ka na. Bagong tao ka na kay Kristo.
isang taong matino. Amen? Isang taong matino. At lagi mong iniisip, tingnan nyo, Philippians chapter 4, verse 8. Ito yung lagi mong iniisip. Chapter 4 ng Philippians, verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Diyan ka nagdudwell. Hindi ko ano iniisip mo. Iniisip mo magrebelde sa gobyerno. Iniisip mo magrebelde sa magulang mo. Iniisip mo magrebelde sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Ang bihira. Sabi ng Bible, eto lagi mong iisipin, yung mga bagay na yan. At magpakaligaya ka sa Panginoon. Verse 4. At kung may problema ka, manalangin ka sa Diyos. Ipaalam mo sa Diyos. Verse 6. Ano sabi ng Bible? And the God of peace shall be with you. Bibigyan ka ng peace of God, and the God of peace shall be with you. Verse 7. At saka verse number 9. Kaya mga kapatid, dapat bilang Kristiyano, believers of Christ, we have a new, we are a new man. Ibang tao na tayo. Pag uwi natin ng bahay, maka-Diyos na tayo. Amen? New man, new creature. With godly and heavenly nature. Godly ka na. Makalangit na yung nature mo. Dati yung nature mo makalupa, palamura, palaaway, makademonyo, makadiablo. Pero nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, makalangit ka na. Ang awit mo, patungkol na sa Diyos, hindi patungkol sa mga awit ng mundo. Heavenly, spiritually alive. Pagdating sa pang-spiritual na bagay, mga bagay ng Diyos. May gawain pa ng Panginoon doon. Punta ako doon. Ganun di ba? With the fruit of the Holy Spirit. Meron kang bunga ng Espiritu, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance. Diba? Meekness. Nasa iyo yan. Nakikita sa iyo. A new creature was created, sabi ng Bible, according to God's passion. Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. According to God's passion. Hindi sa passion ng mundo. Sa passion ng Panginoon. Yan din ang sinabi ng Ephesians 4:23-25. To be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Yung holiness, may true pa, no? Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. A new creature was renewed inwardly, sabi ng 2 Corinthians 4:16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Dapat nag-grow ka. Alam niyo yung halaman? Ang halaman, araw-araw, nagbabago. Hindi siya yung kahapon, maliit siya, pero after one day, tumaas siya ng bahagya, inch. Nadagdagan siya ng inch. Di ba? Dati, ang kanyang dahon, maliit lang, tapos nung may bagong tumutubo, yung mas lumalaki pa yung bagong tumutubo. Bakit? Kasi nga, buhay Dapat, kung buhay ka sa Panginoon, may pagbabago sa iyo araw-araw. Ang pagbabago na yan, maka-Diyos na pagbabago.
Dati hindi ka nananalangin ka na. Dati hindi ka nagbabasa ng Bible, nagbabasa ka na. Dati hindi ka na gumagalang sa magulang mo. Ngayon, ang bihira, no? Aalis ka lang, bibili ka lang ng suka. May bibili lang po akong suka sa tindahan, ha? Alam ng magulang mo, nasaan ka? Hindi, no, unbeliever ka. Naguhula sila. Nasaan kaya si Alex? Nasa buwan? Nasa bituin? Hindi na ako nasaan, no? Pero ngayon, alam na kung nasaan ka. Ay, puntahan mo nga si Alex doon. Andun yun. Makikita mo doon yun. Diba? Kaya nung Kristiyano ako, may naghahanap sa akin eh. Ay, nako. Doon mo makikita yon sa bahay ng pastor niya. Puntahan mo. O, pinuntahan ako. Dahil kaya pala sabi ng nanay mo, nandito ka sa bahay ng hindi pastor. Nandito ka pala talaga. Alam ng nanay ko kung nasan ako eh. Bakit? Kasi bago ako umalis, nagpapaalam ako. At hindi ako aalis. Bago ako, kung pupunta ako sa ibang lugar, magpapaalam uli ako. Uuwi muna ako. Magpapaalam ako, may pupuntahan akong isang ibang lugar. Alam niya, na umalis ako doon sa pastor ko kasi nagpaalam ako sa kanya eh. Pupuntahan po ako doon sa dulo. Alam ng nanay ko. Pero dati, wala akong pakalam. Hanapin niya ako maghapon kung saan niya ako makikita, bahala siya. Ganun eh. Ganun ba tayo? A new creature was love. A new creature was with the love of Christ in his heart. Yan. A new creature with possesses the love of Christ in his heart. Yan. Okay? Tingnan niyo po, 2 Corinthians 13:14. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all, men. Will be with you all. Amen. Sabihin, the love of God was in you. Meron kang love of God. Kaya tayo po, binigyan tayo ng ministry ng reconciliation. Ilalapit natin ang tao sa Diyos para magbago sila mula sa pagiging masama papunta sa pagiging banal. Ngayon, meron ba kayong kamag-anak, kapatid, ba? Kaibigan, pamangkin, na sakit ng ulo nyo? Ako, sakit ako ng ulo ng magulang ko eh. Sakit ako ng ulo ng barangay namin eh. Pero nung makakilala ako sa Diyos, nabawasan. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng kabarkada ko naging Kristiyano. At least nawala yung leader. Huh? Isa sa mga leader, nawala. Naging Kristiyano. Ako yun. Pero sabi, after namin, sabi, nako, mas matitindi pumalit sa iyo, Pastor Alex. Ganun ba? Oo, mas matitindi mga pumalit sa inyo. Yung mga ginagawa niyong kalokohan ng araw. Ay, naku, mas matindi ngayon. Sabi sa akin. Ganun ba? Mas matitindi na pala yung mga kalokohan ng mga kabataan dito. Oo, ay yung kalokohan niyo ng araw. Wala na yun. Hindi na kayo sikat dito. Ang sikat dito, yung mga bagong bata dyan. Naku, ang titigas ng ulo, ang kukulit. Laging nababarangay. Ganun daw. Sabihin, ang tao, papasama ng papasama. Lalo siguro kung hindi ako naging Kristiyano, no? Baka patay na ako. Katulad ng iba kong kaibigan. Patay na. May pinatay, may namatay. Maaari siguro, namatay lang ako. Kapatid, bilang Kristiyano, we are reconcilier. The love of God constrained you to reconcile to be a reconciler to God, both man and God. So, dalhin ninyo yung mga loved ones ninyo. Amen? Dalhin nyo sa church. Makapakinig ng Ebanghelyo. Or, dalhin nyo kami doon sa church, sa bahay nyo. Mag-Bible study tayo, magdadala kami ng pagkain. Magdadala kami. Magluluto kami ng pansit. Kung ano man pwede namin dalhin pagkain, kakain tayo, magba-Bible study tayo para maging Kristiyano sila. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa aming napakinggan na yung salita. Tulungan niyo po kami at nawa patuloy kaming himukin ng inyong pag-ibig, Panginoon, para kami ay manatili sa aming katawan upang kami ay makatulong sa church, makatulong sa aming family, makatulong sa aming community. Kami ay maging good example to follow. At
yung pag-ibig mo, Panginoon, ang magtulak sa amin na hindi lamang kami magiging maaliwalas sa aming pang-physical na kamatayuan, kundi sa amin din namang puso. Maramdaman ng tao yung aming pagmamahal. Ang pagmamahal namin sa iyo, maramdaman ng tao. Makinabang ang mga tao at masasabi ng mga tao, tunay na may Diyos. Sapagkat ang taong to, yung pag-ibig ni Kristo ng Diyos nasa kanyang puso. At bilang mga anak ng Diyos, sikapin nating ilapit ang bawat tao sa Diyos through Jesus Christ. Patanggapin natin kay Kristo, manampalataya sila kay Kristo as their God, Lord and Savior. Ang tao yan, kahit gaano ka kasama, kahit gaano ka karumi ang buhay, kawalang kwenta ang buhay, pag yan ay naging Kristyano, makakakita sila ng bagong tao, taong makalangit, taong makadiyos, mayroong bunga ng Espiritu Santo. So gusto niyo bang makita yan sa pamilya niyo? Dalhin niyo lahat ng pamilya sa Diyos. Pero dapat makita muna sa iyo. Amen? Makita muna sa iyo. Ikaw muna ang maging example nila to follow. Pag nakita ka nila na nagbago buhay mo, naging makadiyos ka, naging mabait ka, naging mapagbigay ka, naging maalalahanin ka, naging matulungin ka, naging nakikipagkapwa-tao ka. Sabi ng mga tao, gusto kong sumama sa sinasamahan niya kasi nakakatulong, nagiging mabuting tao ka. Di ba ba? So, ilan na ang na-influensyahan ninyo? At least, sabi ng mga taga sa amin, nung ako ay maging Kristyano, sabi nila, ako daw ay tumino. At least napansin nila yun. Panginoon, salamat po. At nasabi nila ako tumino. Napakapangit naman, nung naging Kristyano na ako, sabihin nila, ako, wala kang pagbabago. Di ba ba? Napakapangit na salita. Sabihin na wala kang pagbabago. Dapat, nung unbeliever ka, iba na ngayon bilang Kristyano. Di ba? Unbeliever ka, nagmumura ka. Ngayon, hindi na. Nagpupuri ka na sa Diyos. Unbeliever ka, wala kang pakialam sa bahay mo, kahit magulo, kahit nagkakagulo na ang mga kasangkapan, ang mga labahin, wala kang ginagawa. Pero ngayon, pag uwi mo sa bahay, pinapaganda mo yung bahay mo. Pinipitulasyonan nyo, naglalaba kayo, lalo kung may washing naman kayo, makakapali lang maglaba. Lalo kung may washing kayo. Sabi ng mga magulang niyo, mga kapatid niyo, wow, mayroong miracle. Mukhang masarap pumunta sa kanyang pinupuntahan. Di ba ba? Maikayan niyo sila by your good example. Tayo, tumayo. Ay manalangin. Lumapit po tayo sa harap, mga kapatid. Dapat i-purpose niyo sa sarili niyo ngayon. Pag gawin ko ng bahay, ito gagawin ko. Para makita nila na ang aking pagsisimba ay hindi walang kabuluhan. Yung aking pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi walang kabuluhan. Pag uwi ko ng bahay namin, ito gagawin ko sa tatay ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Ito ang tutulong ako, magsasakripisyo ako, magtatrabaho ako, at makikita nila ang bagong ako, yung makadiyos na ako. Di ba ba? No, bakit ka sa harap? Surrender your life. Magpagamit ka sa Diyos, kapatid. Kapag hindi ka nagpagamit sa Diyos, gagamitin ka ng diablo. Mamamatay ang mga tao sa paligid mo without believing the Lord Jesus Christ. Pupunta sila na impyerno. Ikaw, pupunta ka sa langit. Siyempre, Kristyano ka eh. Masaya ka sa langit. Pero sila, malungkot, umiiyak, nagdurusa sa impyerno. Bakit? Kasi wala kang ginawa. You did nothing to reconcile them to God. Kumilos ka ngayon, kapatid. Do it now! Lagpit mo ang mahal mo sa buhay sa Panginoon.
Mag-conduct tayo ng Bible study sa bahay nyo. Mag-conduct tayo ng soul winning sa lugar ninyo. Kahapon, mag-seminar kami. Mga kapatid, isang tao lang ang sumagot ng lahat ng pagkain namin. Maghapong seminar. Isang dating member ni Pastor Fred. Nagpakain siya. Ilang kami pinakain. Bukod pa yung anak ni Pastor Fred, pinakain kami dito sa isang kainan na ang ulam pa lang ay 170 per order. Mga nasa 20 tao kami. Doon naman sa pinuntahan namin sa Quezon City, siguro nasa 30 tao kami. Isang member lang ni Pastor Fred. Ating member ni Pastor Fred na napunta sa CCF. Siya lang sumagot lahat ng gastos para lang magkaroon kami ng seminar. Dating unbeliever na walang pakialam, ngayon gusto niya lang ma-train kami. Ginastosan niya. Sinagot niya. Sabi nga, pati daw yung sukli, binabalik sa kanya. Hindi na tinanggap. Hindi na tinanggap ng tao yung sukli. Talagang binigay niya dahil gusto niya makatulong. Gusto mo makatulong sa gawain ng Diyos? Huwag ka maging marami. Be open-handed to the ministry of God. Dahil manalangin, Panginoon, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala sa amin. Kami samahan po ninyo, Ama, at pagpalain ninyo. Basbasan niyo po maging aming offering sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Patutugin po natin ang ating music para sa ating giving naman kayo lumalapit. At pagkatapos po nito, tawagin natin si Brother John Paul para ipag-pray ang ating pagkain. May pagkain po tayo, ha?